na nabibilang na yung oras. Kaya lalong lumalala. Yan. At dahil yan ay gusto ng Diyos, of course, na hindi masayang yung ating pagpapagal. Tama po ba? Yung ating pinasimulan na pananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi sa Bible, ang Diyos nagpasimula, siya rin ay tatapos. So, kapatid, pagdating sa katapusan, andun pa ba kayo? Kasama pa ba tayo ng Panginoon? Diyan pa ba kayo? Yan. Kaya nga sabi niya in Luke, di ba? Kung maalala niyo yung sabi niya sa katuruan patungkol sa panalangin, tila nagtatagal yung ating sagot sa panalangin, Luke chapter 11. Pero pagdating ng Panginoon, sabi niya may madadanan pa kaya siyang mananampalataya? That's a question. Di ba? Yun yung mga tinatanong sa atin. Paalala, same time ay tanong sa atin. Kaya nga sabi ko, pinasimulan ng Diyos, tatapusin niya yan, sigurado. Hindi kanya iiwan, pero tayo kaya, kasama pa rin tayo. Hindi kaya natin iiwan ng Diyos. Amen? Lahat ng sinabi niya, lahat ng pangako niya, gagawin niya. Kaya sabi ng Bible, madali pang mawala ang langit at lupa kaysa hindi masunod o maganap yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mas madali pa. Imagine mo yun? Mas madali pang magunaw. Kaya nga, malakas ang loob ng Russia. Di ba? Si Putin, sabi niya, 30 minutes, isang oras lang, kaya namin kayong gunawin. Kaya namin palumugin ang bansa ninyo. Kaya kung magkakamaling makikialam. Ang banta niya. Kasi hawak nilang pinakamalakas na missile sa buong mundo. So, alam natin yan, yung kwento ng Soviet Union. So, hindi imposible. Diba? Yung mga sinasabi sa Bible na magugunaw ang mundo, madaling magunaw. Diba? Kaya sabi niya, madali pang magunaw yung mundo, yung langit at lupa, kaysa yung salita niya na mawalan ng kabuluhan o saysay. Ibig sabihin, ganyang katatag, ganyang katibay, ganyan ka-credible ang salita ng Diyos. That's why, panghawakan natin to. Maraming pagkakataon, aminin natin, hindi madali, pero kailangan natin. Amen? Kaya ngayon, ang bagay na ating bigyan ng pansin, yan, na sa pamagitan ng salita ng Diyos, diyan tayo kanyang, siyempre, diyan siya nagpapaliwanag kung ano siya, kung sino siya, at diyan din natin nalalaman kung paano niya tayo kinakatagpo. Yan ang pag-uusapan natin. Diyan na pala eh. Yan. How does God deal with us? Paano tayo dinidil ng Panginoon? It's through His Word pa rin. Of course, sa maraming mga pangyayari sa paligid natin, sa buhay natin, pero yan nakabase sa salita ng Diyos. Based on His Word, sa Kanyang salita. Kaya, alam naman natin yan, di ba? Lahat ng bagay na nakikita natin sa paligid natin ay dahil sa Kanyang salita. Kaya sabi niya, magkaroon ng ganito, nagkaroon. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang salita. So, dahil dyan, ay dyan din natin nalalaman sa pamagitan ng Kanyang salita kung paano tayo kinakatagpo ng Diyos. Basahin natin sa Tagalog muna. Maganda. Sabi niya, ganito tayo kinakatagpo. Sabi, tinutugon ng Panginoon ang panalangin in Salmo. Sana? Nawawala. Sige. Salmo 34, 17 to 19. Yan. Basahin na lang ninyo habang inaantay natin. Ayan na pala. So, salamat sa ating mga technical team, yan, sa ating mga editor. Yan, tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid. At iniligtas sila sa lahat ng mga suliranin. Yan, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa.
Marami ang paghihirap ng mga matuwid, ngunit iniligtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. So, yan. Ganyan tayo dinidil ng Diyos. Siyempre, manalaman natin yan sa Kanyang salita. Sabi nga natin. So, ano daw? Ang Diyos daw ay tumutugon sa ating mga panalangin. So, tinutugon niya yung ating panalangin. Wala kang mababasa sa Bible na tinutugon ng Diyos ang panalangin natin, diba, ayon sa gusto natin o ayon sa panalangin natin. Sabi niya, tinutugon ng Diyos, tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid. So, meaning, ano man ang tugon niya, tugon pa rin yun. Apo ba? Hindi niya sinasabi na tinutugon ng Diyos o ng Panginoon ang panalangin ayon sa ating panalangin. Ibig sabihin, kung ano yung gusto mong ipanalangin, yun natutugunin ng Diyos. Hindi yung ganon. Kundi tinutugon ng Diyos yung panalangin mo. Kaya naman ang tugon niya, that's just the answer. Amen? Kasi kadalasan, pag sinabi natin, tumutugon ng Diyos sa panalangin. So, ang ina-expect natin, panalangin na gusto natin. Diba? Yung ayon sa gusto natin, ayon sa panalangin natin. Pero wala pa kayong mababasa sa Bible. Always, sinabi na lang yan, ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. God answers our prayer. And, mamaya, mababasa natin, I hope, nailagay ko dyan, yung sabi niya doon ay tumutugon siya ayon sa kalooban niya. Pero yung sinabi niya na tumutugon siya ayon sa panalangin natin, according to our prayer, wala po kayong mababasang ganon. Amen? Sana maintindihan po natin yun. Kasi ganyan tayo dinidil ng Diyos. Sabi ko nga, kung ang Diyos binigay lahat ng gusto ko at panalangin ko, hindi ko na alam. Even nyo siguro. Diba? Kaya immediate, kuminsan parang magtatampo tayo dahil ano naman hindi man lang binigay. Pero at the end, diba? After 2 years, 3 years, 5 years, makikita natin, ay, kaya pala hindi tinugon ng Diyos yung panalangin ko na ganun. Kasi, ito pala. O, yun. So, madalas, talagang ganun naman. Alam na ng Diyos yung ating ikabubuti. Hindi kasi yung ngayon lang ang tinitignan niya, in the future. 2 years from now. Kamusta? Kaya mo pa ba yan? Diba? Ano ba yung mangyayari niyan? Diba? So, ganun. Tayo, siyempre, ang ginagawa natin, immediate lang na ito, kailangan ko ito, ganito. Pero, hindi natin alam yung mangyayari. 5 years, 1 year, 2 years from now, alam mo na ba yung mangyayari? Alam mo ba yung mangyayari sa pagbabago ng mundo? Negosyo, etc., etc. Lahat nagbabago. Hindi porket yung nangyayari na current event ngayon o current na sitwasyon ngayon, ayun pa rin. Di ba? Alam natin ngayon, ang bilis ng pagbabago. Diba? Yung uso-uso ngayon, passion ngayon, ang bilis, buwan na lang, hindi katulad noon, taon. Yeah, mga negosyante ngayon, yan ang challenge sa mga negosyante ngayon, di ba? Lahat naman, kahit sa trabaho, patok yung trabaho mo ngayon, tapok yung kan mo ngayon, but 5 years from now, kamusta na? Yun pa rin ba? Yeah, so, ang bilis talaga ng pagbabago ngayon. So, yan yung sinasabi natin na, minsan, tayo, nakatingin lang tayo ngayon, but diba? In the future, 3 years, 5 years, alam mo pa ba kung ano yung current event? Ano pa ba yung nangyayari? Tayo, ang dami nating plano noon. Diba? Pero biglang bumagsak. Nawala lahat, nabago. Biglang nag-declare ang mundo ng pandemic. Grabe. Alala ko pang nag-meeting pa kami, inaabot pa kami ng pagsabog ng bulkan. Diba? Tapos wala rin. Ano nangyari? Yung pinagmitingan na napakatagal. Diba? So, ganun talaga. Okay? Pero, sabi niya, God answers our prayer. So, hindi according to our prayer o ayon sa ating panalangin. Amen? So, be ready for that. Kasi, yan talaga, ganyan tayo dinidil ng Diyos. Then, at iniligtas sila sa lahat ng mga suliranin. Hindi niya sinasabi na hindi ka dadanas ng suliranin. Paano kanya ililigtas kung hindi ka dumaan doon? Amen? Paano ka pagagalingin kung hindi ka nagkasakit? Hindi ko naman sinasabi magkasakit tayo. Pero
That's the reality. Diba? Huwag tayo nagiging hyper-con dito. Nangyayari talaga yan. Kahit sino. Pero diyan natin nakikita yung sinasabi niya na pagliligtas. And then, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso. Wow, grabe. Lalim na Tagalog. Hindi na natin nagagamit yan ng Tagalog. Diba, naintindihan niyo pa ba yan, mga Gen Z? Naalala ko yung kay Pastora ako, nanunudyo. Hindi ko na rin napakinggan yan. Noon pa yan, bata pa ako. Nanunudyo. Hindi mo na alam yung mga word na yan. But anyway, so yan yung sinasabi. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso. So, ibig sabihin, yan yung mga nahihirapan. Yan. At tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Marami ang paghihirap ng mga matuwid, ngunit ililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Okay? Next. Kaya nga natin. Yan. Ayan yung quote niya. English lang naman yan. Pray to the Lord and He will hear you. Oh. So, dito sa easy to read version, sabi niya, manalangin ka sa Diyos, nakikinig siya. Kanina, sabi niya, tumutugon siya. So, nakikinig siya. So, ang maganda dito, yung makapanalangin ka lang, a great thing, yung isang bagay na maganda na. Tama po ba? Kitugunan o hindi, pero alam mo, pag nananalangin tayo, ang Diyos ito mangikinig. Kahit pa ilang milyon tayong sabay-sabay, yun ang maganda sa Panginoon. Kaya kung pinapanalanginan mo isang tao lang, malilito yan. Baka dito pa lang, di ba? Sa Tondo pa lang. Ano ba, papakikinggan ko dyan. Pero, salamat sa Panginoon. Walang busy line, walang, di ba? Out of reach. Kahit pa milyon-milyon tayo ngayon, sabay-sabay na nanalangin. Yan ang maganda sa Panginoon. Because omniscient. Ano ba? Walang hanggan. So, kaya niyang pakinggan lahat ng panalangin natin. Yun ang kagandahan. Amen? Kaya huwag tayong tamarin manalangin. Kasi yung makapanalangin ka pa lang, is good thing na yun. Kaya sabi daw nila kay yung pinakamalaking church sa Korea, si Paul Yonggi-cho, sabi daw sa kanya, nag-yoga ka kasi. Kasi 5 hours daw siyang manalangin araw-araw. Di ba, mga munis, mga mahilig mag-yoga, meditation, control. Ganun siya manalangin. Kaya galing siya dun . Kaya yun ang strength nila. Kaya hindi sila naiinip manalangin kasi yun na yung training nila. Kaya ang kagandahan. Ay sa atin, diba, 30 minutes lang. Parang 3 oras na gatakal. Diba? Pero ganun siya manalangin. Kaya hindi naman nakakapagtaka, ba, kung gaano siya ginamit ng Panginoon. Okay? Next. Paano ba tayo kinakadinidil ng Panginoon? So una, ayon sa ating binasa, ayan, manalangin tayo dahil nakikinig ang Diyos. Yan, yung sinabi na natin kanina, marami na. Pero dyan, sabi niya sa dyan, at may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin anumang hilingin natin na ayon sa Kanyang kalooban. Yan, ayon sa Kanyang kalooban. At kung alam nating nakikinig sa atin ng Diyos, yan, kung alam natin, sabi niya, nakikinig sa atin ng Diyos, alam din nating tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. So alam mo bang nakikinig sa iyo ang Diyos? Kasi ang hirap manalangin, ang hirap magsalita kung hindi ka pinapakinggan, tama ba? Kahit sa usapan lang. Yung kausap mo, pindot ng pindot, saan-saan, tapos pagkausapin mo, ayaw mo lang tumingin sa'yo. Parang makakawalang gana. Po ba? Hindi mo bitawan yung cellphone. Hindi mo alam kung naintindihan yung sinasabi mo, just agree na lang para matapos na lang yung usapan. Di ba? So, nakakawalang gana yun, nakaka-discourage. Pero, salamat sa Panginoon, sabi niya, nakikinig siya sa ating mga dalangin. Kaya nga sabi niya, dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin anumang hilingin natin na ayon sa Kanyang
Ayan, kalooban. Yun sinasabi natin kanina. Yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Proverbs, tayo nagpaplano pero yung kalooban ng Diyos ang nagpiprevail. Ang nangingibabaw, nangyayari. Diba? So, yung kalooban ng Lord ang nangyayari. Kaya sabi ko kanina, marami tayong mga bagay na gusto, marami tayong mga bagay na pinapanalangin, pero minsan hindi pa naibigay o hindi ibibigay o hindi na ibibigay dahil alam ng Diyos kung ano yung kalooban niya. Alam niya yung nakakabuti para sa atin. Tatalunin pa ba natin yung all-knowing God? Alam niya lahat ng bagay. Tayo sa napakalimitid, napakalimitadong kakayanan at kaalaman natin. Palagay nyo. Diba? Pero, siyempre, nag-struggle tayo dyan. But God deal with us sa ganyang bagay. Kaya, napakahalaga yung panalangin natin na alam natin, sabi niya, ang Diyos ay nakikinig yan sa ating mga panalangin. So, leave it. Diba? Hayaan na natin sa Diyos. Ano man ang resulta, ano man ang sagot niya, sabi niya, alam nating tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. So, grabe no. Kung titignan mo, kaya sabi ko nung nakaraan, just renewed mind lang talaga. Kailangan alamin mo talaga. Ibig sabihin, yan yung paniniwalaan mo. Alam ko, tinatanggap ko na. Kaya nga yung word dyan, nagustuhan ko, tinatanggap natin. Kaya process, yung, present tense. Pangkasalukuyan. Tuloy-tuloy mong tinatanggap. Sa atin minsan, gusto natin bultuhan. Pero ang gusto ng Diyos, unti-unti lang. Gusto natin 1,000,000 agad. Pero sabi ng Lord, hindi, okay lang muna, 10,000, 10,000 monthly. Baka bigyan kita ng bultuhan, bigla kang sumabog. Because knows God our capacity. Amen? Baka ikakasira natin. Kalalaki ng ulo, kakayabang, ikakawala natin sa Kanya, etc., etc. Marami. Hindi natin alam yan. Parang linya din yan. Kaya tingnan nyo, papansin nyo sa mga, hindi tayo mga electronics, pero pansinin na lang ninyo, yung mga wire, mapansin nyo, may maliit, may malaki. Tama po ba? What the purpose is? Anong dahilan yan? Dapat iisa na lang. Pero hindi. Kasi may capacity bawat size. Kaya may iba-iba pang color pa yan. So, ganyan yun. Kasi pag nilagyan mo yan ng voltahe, yung isang kuha namin doon sa bahay, lagi noon na nasusunog, bakit kaya ganito? Pinalitan ko. Diba? Mas malaki. O di, nakaya na yung power ng kuryente na lumalabas sa kanya. Yung pala yun. Kasi pag hindi mo kaya, masisira ka. Magsi-self-destruct. Sisirain mo yung sarili mo. God knows our capacity. Kaya nga ang problema, hindi yung nagbibigay, yung tumatanggap. Yung kakayanan nating tumanggap. Naalala niyo yung balo na binigyan na, yung sabi ni Eli, sabi ng balo, namatay na yung asawa ko at namatay na may utang. Ngayon, ang problema namin, yung pinagkautangan, kinukuha yung anak ko para mag-service sa paglilingkod sa kanya, kabayaran ng utang ng asawa ko. Alam naman po ninyo kung paano nabuhay yung asawa ko. Paano naglingkod. Yan, kausap niya si Elijah. Elisha. Ay, dito ako sa dalawa na yun eh. Basta yung sa dalawa na yun, mamili na kayo. So, yan. Kaya sabi niya, ano bang meron ka? Ay, hindi niya, sa atin minsan, ganun tayo no? Papakialaman pa natin. Bakit nagkautang kasi? Bakit? Ano bang kon kasi? Diba? Sabi, ano bang meron ka? Wala na nga po eh. Buti-buti na lang. Manghiram ka. Lahat, sabi niya, manghiram ka sa lahat ng kaya mong hiramin. Yung iba, as much as you can. Kaya minsan, maganda rin talaga yung mabuti ka sa kapitbahay mo. Kasi dumarating ang panahon. Sabi nga ng Proverbs, di ba? Mas maganda yung kapitbahay na malapit kaysa yung kamag-anak mo napakalayo. So, panahon ng emergency, hindi mo rin mapapakaya. Di ba? Limitado yun. Kahit gusto niya, hindi naman siya makakalipad.
Ang kapitbahay mo, nandyan lang. Kaya, yung kagandahan din, di ba? Pagiging entrepreneur. So, sabi niya, manghiram ka hanggat kaya mo. Hanggat may magpapahiram sa'yo. Ng empty jar. So, yun, sa madaling kwento, nanghiram siya. And then, pumunta kayo doon. Di ba? Sabi niya, and then, buhusan mo ng langis. Anong meron kang langis? Nakakaunti. Yan. So, yun, sa madaling kwento. And then, napuno na lahat. Yung mga lalagyan. Sabi ng mga anak niya, puno na po lahat. Kaya sabi ng nanay, bigyan niyo pa ako, bigyan niyo pa ako. Puno na po lahat. Ano sabi doon? Huminto yung langis. Yung daloy ng langis. Well, parang imagine mo, ito yung bote, may laman siyang langis, ibinubuhos niya, hindi na uubos. Napuno na yung isang bote, di ba? Napuno na naman, hindi na uubos. Imagine mo yun. Hindi na uubos, sige lang, lagay ng lagay. Ay wala nang mapaglagyan. Ay huminto na rin. Nawala na rin. So, ang point ko dito, depende kung paano tayo, yung kakayanan nating tumanggap. Hindi yung kakayanan ng nagbibigay. Hindi problema yon. Problema yung kakayanan nating tumanggap. So, expand natin, enlarge natin, yung kakayanan nating tumanggap. You're there? Kasi ang Diyos, hindi siya bulagsak. Ayun lagi yung sinasabi, He's a generous, pero hindi siya bulagsak. Hindi niya sasayangin yung biyaya. Ibibigay lahat sa'yo, sasayangin mo lang. O masasayang lang. Ang daming nangangailangan. Okay? Kaya, yun sinasabi ko, generous siya. Diba sa Tagalog? Galante. Yan. Mas magandang, mas maintindihan natin yun. Diba? Galante siya kung magbigay. Hindi, diba talagang as much as you can. Pero hindi naman siya bulagsak. Yan. Kahit maalala nyo si Jesus. Diba? Sabi niya, ipunin nyo lahat ng natira. Ay sa atin yun. Diba? Lalo kung medyo tamad-tamad ka pang magligpit, ligpit-ligpit ka pa dyan, dami naman. Padamihin uli natin yung tinapay. Diba? Pero hindi ganoon. Sabi ni Jesus, ipunin nyo nang hindi masayang. Ay sa atin, ganoon eh. Diba? May naiwan, hayaan nyo na dyan. Kaya-kaya namang padamihin yan eh. Hindi katamaran tinuturo sa atin. Pagiging masinop sa mga biyaya. Kaya nga, stewardship. Anyway, so yan. Kaya nga sabi niya, at kung alam nating nakikinig sa atin ng Diyos, alam din nating tinatanggap na natin ang hiling natin sa Kanya. So, present tense yan. Tinatanggap muna. Minsan, gusto natin kasi, diba? Pero ang Diyos pala, binibigay niya. Unti-unti o ibang paraan, pero binibigay na niya. Kaya ngayon magising ka lang. Diba? It's a miracle. Kaya sabi ni, sino ba yun? Every gising is a blessing. Diba? Gising mo pa lang, binibigay na ng Diyos yung buhay na hinihingi mo. Pagkain. Hindi nga lechon. Pero lechong isda. Hindi lechong baboy. Sabi niya, anak, magkakasakit ka. Diba? Ito muna, lechong baboy. Lechong isda. Diba? Ganun tayo eh. Kasi alam niya yon. Baka 10 taon pa lang, diba? O 10 months pa lang, atakihin ka na. Anyway, next. Then, yan, He will save you from all your troubles. Sabi niya, sinabi ko sa inyo, mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Makikita nyo, madalas, tingnan nyo si Jesus, iba talaga yung prinsipyo niya o yung mga, iba, napakalayo sa atin. Minsan parang hindi talagang parang, magkasalungat talaga. Diba? Parang bibigyan ka ng ganito, tapos kasalungat naman niya. Kasi ang Diyos, transparent siya. You're there? Yung salita niya, siya yun.
Ang diablo, ang gusto niya, ipakita niya. Ganyan naman mga manluloko, di ba? Kahit mga scammer, kahit paano yan, fraud, mandarambong, o ano, ipapakita niya lang yung magagandang bagay, mga positive. Pero hindi niya papakita yung, ay, kapag nag-avail ka pala nito, kumuha ka pala nito, ganito yung one. Hindi, sasabihin agad yun. Pag nakabayad ka na, doon mo na malalaman. Pag nagtrabaho ka na, doon mo na malalaman, kailangan pala ganito, ganyan. Pero ang Diyos, transparent siya. Kaya magtataka kayo, di ba? Bilin mo, sabi niya, may kapayapaan kayo. Tapos biglang magdaranas ka ng, diba, sa mundong ito. Sabi niya, sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Yung sinabi niya riyan, yun, yung mga nauna na banggit, kung gusto niyong malaman, basahin niyo sa mga naunang talata. Pero sabi niya, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Pero kanina, sinasabi niya, kapayapaan. Pag kasama niyo ako, sabi niya, makaranas kayo ng kapayapaan sa akin. So sa Kanya, hindi sa mundo. Kung nakay Jesus tayo, kay Jesus tayo makakaranas ng kapayapaan, hindi sa mundo. Bakit? Kasi yung mundo, ito yung nagbibigay ng kaguluhan, ng trouble. Kaya sabi niya, sa mundong ito, makakaranas kayo ng kahirapan. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Kaya nga, si Jesus sabi niya sa atin, hindi tayo taga-mundo. Mga alien lang tayo dito. Nakikipanirahan. Kaya sabi niya, sa akin, makakaranas kayo ng kapayapaan. Pero sa mundo, maghihirap kayo. O makakahirapan kayo. Pero, sabi niya, huwag kayong magagalala. Daranas man kayo, hindi niya sinabi na exempted ka, daranas ka man, pero napagtagumpayan ko na. Ay, bawi na naman. So, parang sinasabi niya lang dito, o hindi lang parang, sinasabi niya lang dito, dapat manatili ka sa akin. Sa akin ka lang. Para nang sa ganon, yung darasin mo na hirap sa mundo, mapagtatagumpayan mo lang. Mo din. Bakit? Kasi nagtagumpay na ako. Kaya, dapat huwag kang humiwalay sa akin. Kasi magtatagumpay ka kasi nagtagumpay na ako. Mayroon po kasi yung ginagaya natin na hindi naman niya naranasan. Po ba? Sinasabi lang pero hindi naman niya napagdaanan. Siyempre si Jesus, napagdaanan na niya. Kaya sabi niya, kapag diba, sa akin, magkakaroon kayo ng kapayapaan. So kay Jesus yun. Kaya ang sabi niya, peace I give to you. Yung kapayapaan na binibigay ko, hindi katulad ng binibigay ng mundo. Po ba? Hindi kay Jesus. Kaya kay Jesus natin hanapin. Diba? Kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa magulo na mundo na ating ginagalawan. Hindi tayo exempted dyan. Nandito pa tayo eh. Pero ang maganda, sabi niya, napagtagumpayan ko na. Kaya nga, magkakaroon kayo, sabi niya, ng kapayapaan. Kanino? Sa akin. Hindi dahil meron kang magandang bahay, o hindi dahil nasa ganitong lugar ka, o ganitong industriya ka, o ganito yung trabaho mo, kundi sabi niya, magkakaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Hindi, magkakaroon ka ng kapayapaan dahil ganyan ka, o ganito ka, o anong meron ka. Hindi ganun. Kundi dahil sa akin. Yan. Kaya si Jesus yun. Okay? Pero sabi niya, daranas kasi kayo dito sa mundo ng paghihirap. Pero huwag kayong mag-alala, napagtagumpayan ko na. Yeah. Next, ano ba sabi? Yan. Kaya nga sabi niya, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtagumpayan niya ito sa pamagitan ng pananampalataya. Yun pala yun. At sino ba ang nagtagumpay laban sa mundo? Isang tanong. Sinagot din niya, ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. So, sa mundo, hindi tayo magtatagumpay unless meron tayong pananampalataya. Kaya yun pala yung sabi ni Jesus kanina. Kino-confirm lang ngayon ni John din. Si John din sumulat dun sa sinabi niya eh. So, kino-confirm lang niya. Ano bang kino-confirm sa Tagalog? Pinatutunayan. Ba? Pinatutunayan niya lang yung sinabi niya noon. Na sinabi ni Jesus.
na magtatagumpay tayo. Sino ba ang magtatagumpay? Walang iba, yung mga nananampalataya. Yun lang. Kaya yung iba, nakikita natin siguro, sila, they are successful sa mundong ito, pero inalipin sila ng mundo. Ano yun? Successful financially, pero inalipin sila ng pera. Inalipin sila ng negosyo o ano pa man na nakikita natin, doon sila, wow, successful sila. Diba? Pero hindi nila, diba, naaalipin sila. Kaya maganda yung sabi ni Ramon Ang, sabi, huwag mong Diyosin ang pera. Iba kasi ganun eh. Diba? Ginagawang Diyos ang pera. From the mouth of billionaire, di ba? Pang-apat na pinakamayamang tao sa mundo. Sa Pilipinas. Ayon sa Forbes yun, ha. Pero, katotohanan yun. Kaya kung ikaw nagsasabi, ako nagsasabi, wala naman kayo nakikitang milyones pa, pwede mong sabihin na, dali mong sabihin yan kasi wala ka naman. Kaya sabi ni Diyos, yung king, yung young entrepreneur, sabi niya. Kaya sabi nila hindi nagbibigay ng kasiyahan ng pera kasi wala silang pera. Totoo yun. May katotohanan. Pero 50-50 yun. Hindi yan 100%. Ako, kaya nga sabi ko, ako pwede kong sabihin ganon. Pero kung si Ang kaya magsabi, di ba? Palagay nyo, hindi pa kapanipaniwala yun? Kaya tayo, sinasabi lang natin kung ano yung sinasabi ng iba. Kaya nga sabi ni Rick Warren, you is good, di ba? Napaka matalino ang taong natututol sa kanyang karanasan. Pero mas matalino ang tao na natututol sa karanasan ng iba. Kaya maganda kung may karanasan tayo, experience tayo, natututo tayo, that's good. Dapat lang. Pero alam niyo, mas matalino tayo kung natututo tayo sa karanasan ng iba. Po ba? Kaya yung kagandahan. Kaya nga sa Romans, sabi niya, ang mga sinulat na to, mga nasa Bible na to, na kasulatan na to, sinulat to ng mga nangyari nung una. Bakit? Para sa ating ikatututo. Yung sabi niya, history. Yan sabi ni Pablo. Kaya mahalaga yung karanasan ng iba. Matuto tayo sa karanasan ni David. Kaya bakit sinulat yung mga kapalpakan niya, hindi yung tagumpay niya? Kung sino siya sa paningin ng Diyos. Di ba? Makita niyo, talagang transparent. Walang tinago. Hindi puro magagandang bagay lang itinulat patungkol kay David. Kaya sabihin natin, he's a great king of Israel. Pero hindi ganoon. Ang Diyos transparent siya. Kaya pinakita niya kung ano yung mga kapalpakan niya sa buhay. Why? Para matutunan natin. So, yan yung sinasabi natin na madaling sabihin. Siguro, kaya mong husgahan sa bagay na yan. Kaya mo akong husgahan. Madali mong sabihin niya kasi wala kang pera. Pero paano yung sinasabi ng iba na nakaranas niyan? Siyempre, wag na tayong lumayo kay King Solomon kung kaya mong tapatan ang yaman niya. Diba? Ang kasikatan niya. Ang impluensya na mayroon siya. At siya yung magsabi ng ganyan. Kung kaya mong pantayan kung gaano kasikat si Michael Jackson nung panahon no yun, na sinabi niya, diba? Inside of me, I am empty. Yan yung peak ng kanyang kasikatan nung interviewin siya niyan. Ewan ko kung karisma o anong yung magazine na yun na nailathala yung interview na yun. Kahit si Bishop Pipito no, nakwento niya sa akin, kaya sabi ko, oo nga naalala ko. Nabasa ko din yan. Nag-uusap kami. Kwento niya. Imagine mo. That's the peak ng kanyang career. Then, in-interview siya, sabihin niya, lahat ng bagay, halos lahat, di ba? Nasa akin na, but inside of me, I am empty. Wow. Ibig sabihin, hindi fulfilled yung buhay niya. Sikat na, mayaman na, lahat na, nasa kanya. Kung tutuusin sa mundong ito. But of course, diba? Maraming area naman ng buhay na pili. Anyway,
Pero yan yung sinasabi natin dito na ang pinagtatagumpayan natin dito ay mundo. Amen? Ibig sabihin lahat ng bagay. Dahil pwede tayong maging successful sa kabilang banda, pero we are bondage naman. Tinalo naman tayo. So magkakaiba yun. Okay? Kaya magtatagumpay lang dyan ay ang mga nananampalataya. Anak ng Diyos. Alam po ninyo, bakit tayo pinagtatagumpay sa mundo? Kasi ang mundo, magugunaw yan. Kaya gusto mong kasama niyan na magunaw. Yun sinasabi ng Panginoon. Kaya you need to overcome the world. Right? Because the world, ang mundo, magugunaw yan. Mawawala. At gusto mo yun? Kaya nga, sabi ni James, di ba? Don't love the world. Huwag mong mahalin ang mundo. Andyan yan, pero huwag mo yang mahalin. So, that's it. Okay? Next. And then, pangatlo, sabi niya, the Lord is close to those who have suffered disappointment. Ang Diyos ay malapit sa mga, kaya huwag kayong mag-alala kung nadi-disappoint kayo. Huwag tayong mag-guilty. Kasi kilala at alam yun ng Diyos. Amen? Minsan ganun tayo may guilty tayong feeling. Diba? Nadi-disappoint tayo sa mga nangyayari, out of our control. Especially out of control natin. You do your best. Yung sabi ni Ang, sabi niya, ako sa akin, trabaho lang kung anong resulta. Okay lang. Yun talaga So, ibig sabihin, hindi siya nadi-disappoint. Kahit ginawa niya, gumastos siya, pero yun nangyari, nalugi man, o ano man nangyari ang resulta, okay lang. Ganun talaga Do it again. Trabaho ka uli. Hindi ka ma-disappoint, ma-discourage. Diba? Manghinaan. Ayan yung sinasabi niya. Sabi niya, malapit siya, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Isa sa pinaka-disappointment sa buhay natin. Tama ba? Yung iniisip natin o alam natin, nagsuserve tayo sa Panginoon. And then, iba yung nangyayari. Tama? Pero sabi niya, ang Diyos malapit sa mga taong ito. Why? Kasi naintindihan niya. Kaya ngayon ang kahalagahan, kaya dapat maintindihan natin the importance, yung kahalagahan, bakit naging tao ang Diyos. Para maintindihan niya tayo. Kaya sabi sa Hebreo, sa lahat ng tukso naranasan niya, pero hindi siya nagkasala. Naranasan niya ma-reject. Ikaw ba naman ng, di ba? Sabihan ng mga mahal mo sa buhay na insane. Ano ba yun? Yung baliw. Nasisiraan ng ulo. Nanay mo, kapatid mo, sabihan ka ng ganon. Lagyan ninyo. Tapos nagpe-preach ka lang naman, nagtuturo ka lang naman. Wala ka namang ginagawa na masama. Sabihin mo, you are insane. Baliw ka. Tama? Meron pa bang di-discourage doon? Mas okay pa, gumawa ka ng kabulastugan at sabihan kang ganon. Medyo, di ba? Sabihin natin minsan, deserve mo yan. Ay, mga ganon tayo Karma mo yan. Mga ganyan. Pero yung do your best naman and then, ganon pa yung mangyayari. That's the most. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Malapit siya sa iyo. Yan yung tinutukoy niya. Isa sa mga reason bakit sinabi ng Panginoon na alala ba yung parable na ginamit niya? Yung 99 na tupa, and then yung 1 tupa, 1 sheep. Diba? Nasabi niya doon, hinanap niya yung isa nung nawawala. Hindi yun naman ibig sabihin, hindi ka na mahalaga. Kaya lang, minsan ganito yung nangyayari kasi. Parang namatayan ng anak sa magulang. Meron nga akong kausap noon, sabi ko, ilan po bang anak nyo? 5 po. Pero, yung kanya parang mamamatay na siya doon sa isang anak na namatay. Hindi ko naman sinasabing, di ba? Pero sabi ko,
kailangan po niyong maging matatag kasi mayroon pa pala kayong 4 na anak. Hindi lang isa yung anak niyo. Pero minsan, parang ganun. Di ba? Parang ini-express ng Panginoon na mahalaga yung isa na yon. Importante yon. Hindi niya ibig sabihin na hindi importante yung 99. Pero ang sinasabi niya rito, minsan kasi mas nalulungkot ka. Di ba? Parang ganun. Doon sa nawalay na iisa. Kaysa andyan na okay naman sila. Diba? Hindi naman kailangan silang tapik-tapikin pa, di ba? Bigyan ng attention, bigyan ng panalangin ng isang oras. Pero ito kailangan niya. Parang magkakapatid din yan, di ba? Kung ano yung weak na kapatid mo, di ba? Tayo minsan ganyan. Intindihin nyo na yan, ganyan. Alam nyo namang may sakit yung kapatid nyo. Pero magkakapatid kayo. Ay, minsan sabihin mo, special to sa ako. Special siya kasi may special siya na sitwasyon. Tindihan po natin? Hindi dahil sa tinatangi natin, kundi dahil mayroon siyang pinagdadaanan na special na sitwasyon. Kaya nga may tinatawag tayo sa gobyerno natin, PWD. Ano yun? Person with other ability. Ang tawag nila. Pero, di ba? Kasi, special siya. Kaya sabi niya rito, wag tayong, sabi niya, the Lord is close to those who have suffered disappointment. So, nadi-disappoint tayo, sabi niya, malapit ang Diyos doon. Nararamdaman niya, naiintindihan niya. Parang gano'n. Hindi dahil special siya, kundi naiintindihan niya kung ano yung pinagdadaanan, yung sitwasyon. Kaya minsan, sabi ko nga, huwag tayong mag-guilty. Okay? Pero huwag naman laging disappointed ka na. Di ba? May kunting kwan lang, kibot, disappointed ka na. Hindi naman ganun. Hindi na disappointment tawag doon. Maramdamin na yun, kartihan na yun. Balat sibuyas na yun. Ano pa ba? Ano ba yung ganun? Pero yung pinanganak ka, parang ganun yun eh. Pinanganak ka na mayroong kapansanan. So out of control mo yun eh. Diba? Kaya nga yung isang nabasa ko, sabi niya, yung pinanganak siya na parang, ano ba yun, yung may kapansanan, tapos yun, sa piryahan siya. Kasi gano'n naman yung mga tao eh, di ba? Pag may kakaiba, dalhin sa piryahan yan, di ba? May mga, kung siya yata, parang baka ba? Basta hindi maganda yung itsura niya. So, dumating ang panahon na born again siya. Kaya tinanong siya ng mga tao, siyempre yung sitwasyon niya, di ba? Paano yan? Sabi mo pang maganda, mabuti ang Diyos, parang ganon. Kaya sabi niya, basta ako, naniniwala ako sa Diyos, mabuti siya. Ngayon, kung bakit nyo tinatanong, bakit ganito ako, tanungin nyo siya. Bakit niya ako nilikhang ganito? But I know and I believe God is good. Kung nilikha man niya akong ganito, God is good. Kung kapansanan ko man to sa paningin ninyo, diba? Parang, grabe yung perception, yung pagbabago ng kanyang pananaw. Kaya sa matter of perception lang yan. Pananaw. Diba? Kung kinukwestiyon nyo kung mabuti ba ang Diyos, kinukwestiyon nyo kung bakit kasi ganito ako, tanungin nyo siya. Galing ng sagot, diba? Parang sinasabi niya, bakit alam mo ba, ikaw, gusto mo ba maging ganito ka? Kaya minsan nakakainis yung ganun eh, di ba? Yung makita mo na may disability, tapos kakantsawan pa. Sino ba naman may gustong ganyan siya? Ikaw, gusto mo ba? Bakit nakakatawa ba yun? Di ba? Ay ilipat natin sa'yo. Ikaw. Wala namang may gusto nun eh. Kung pandak ka, pinagtawanan ka, bakit gusto mo bang maging pandak? Siyempre gusto mo maging matangkad. Tama ba? Buti na lang, walang pandak. Di ba? Kung sobrang tangkad ka naman, problema mo din. Di ba? So, alam natin ang Diyos, di ba? Ang may... Sabi niya, ngunit kung kayo magdurusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, pasalamat kayo sa Diyos sa pagkataglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Kaya kapag kinakantsawan tayo,
Huwag tayong ma-discourage. Magpasalamat tayo. Yung sabi ko nga noon, ibig sabihin, may nangyayari ng pagbabago sa buhay mo. Baliw ka talaga. Pag sinasabi sa'yo, ibig sabihin, diba? May nangyayari na sa salita ng Diyos sa buhay mo. May ginagawang banal na Espiritu sa'yo. Kasi may pagbabago. Kung walang napansin, dapat magtanong ka. May nangyayari ba? So, yan. Kaya sabi niya, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Kaya alam ninyo, yung palitang Christian o Kristiyano, hindi yun bansag dahil they are follower of Christ. Binansagan yun, bully yun. Ang background talaga nun. Parang, Kristiyano! Parang ganun. Hindi yun, Kristiyano ka, di ba? O follower of Christ ka. You are worthy to call Christian. Hindi ganun. Kundi pangbubuli sa mga tao na yun noon. Wala silang kwan dahil Christ follower. Tawagin na lang tayo natin yung mga to. Yung mga bansag, yun, kapag tinitingnan ka ganyan, tawag natin ito, putot. Kasi, diba, ano ba yun? Pandak siya, diba? Punggok siya. Tawag natin putot. Diba? Yung ganun. Diba? Kung sungi naman, sabihin. Diba? Yung mga ganun. Utal. Ganyan. Kaya noon, hindi nakaka-proud pag sinabi kang Kristiyano. Dahil kasi, kuwan mo yun. Parang bully sa'yo o pangkukutya. Tama ba yun? Sa Tagalog. Yun. Ganun sa'yo. Yun. Pag kakaiba ang turing nila sa iyo. Kaya, yan, kaya sabi niya, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Ngayon lang naman nabanggit yan sa Bible, yung Christian na salita. Diba? Pero in the Old Testament, yung panahon ng gospel, wala kayong mababasa ang Christian na salita. Just follower o kaya disciple. Yan, yung panahon na lang ng mga disciple. Panahon na lang nila Pedro, yan, at saka yung mga translation. Pero yung ibang translation, mga naunang translation, hindi naman ganyan. Tagasunod ni Kristo. O follower of Christ. Yan, dahil siyempre, yung pagbabago ng panahon, yan, nakisabay lang sila para mas madali nating maintindihan. Okay? Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman nagbabago yan. Okay? Next. Yan, the Lord. Pangatlo pa lang to. They're close to those who have suffered disappointment. Yan. Kaya nga, ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangangako. Ito yata ang isang struggle ng marami. Bakit maraming hindi nakakapagpatuloy at nawawala? Ilan na bang naging Kristiyano na kasabayan nyo noon? Ngayon wala na. Diba? Huwag ka na magsalita, Ate Janet. Alam namin, hindi na mabilang. Kaya salamat na, 40 years. Diyan pa rin si Ate Janet. Marami ng mga dilubyo. Bagyo. Na pinagdaanan ng iba. Hindi naman ikaw yun, tinutukoy ko. Pero si Ate Janet, nandiyan pa rin naman. Diba? So, ito kasi yung pinakamalaking hadlang na yan, o pinakamalaking ginagamit ng kaaway para tayo ay pigilan. So, ano man yung ginagawa nating tama, mabuti. Tawa nga ako doon sa pero totoo naman, yun sa tuturo pa kami ng pulis noon dahil, yun, parang tumulong sila o may ginawang, ibig sabihin, call of duty. Problema, hindi nagustuhan ng kanilang, hindi ganun pinagagawa sa kanila. Pero yun ang dapat gawin. Parang, parang na-demote. Na-demote yata o kakasuhan, parang gano'n, etc. Nag-uusap sila Ganun talaga, gusto nating magpakabuti. Sabi ko, good
May natutunan sa pagtuturo namin. Sabi, may pagbabago. Imbis na, sabi niya, ano ba naman to? Gawin mo na nga yung tama, ikaw na nga yung ganito. Sasakripisyo mo yung one mo para ako, tapos ikaw pa yung magiging gagantihan ng ganito. Okay lang yan, Brad, kasi gusto nating magbago eh. Gusto nating maging mabuti. Ganyan talaga. Pero hindi laging ganun. Minsan nakakapagod din. Tama ba? Pero kung doon ka magpo-focus, mapapagod ka talaga. Isang kaibigan ko, may ministry sa jail ministry. Ang dami na niyang mga tinulungan. Kaya ang tawag daw sa kanya sa City Hall, attorney. Pero sabi, hindi ako attorney, pastor po ako. Kaya pag pumupunta daw doon, kasi yung mga kaso, kasi nagmi-ministry nga sa jail, yung mga kaso ng mga priso doon, yung iba pala, lampas na, nandun pa rin sila. Pero tapos na yung kwan nila. Kaso lang, wala kasing nag-aasikaso. Walang nagpa-follow up, mga ganyan, kasi pinabayaan na sila, kinalimutan na. Ayan. So, kailangan lang naman parang i-follow up mo lang, gising, kamusta na yung kaso nito? Titignan, kasi sa dami na nga, di ba? Hindi na nila napapansin yun. Tapos na dapat to, ganyan, dapat lumabas na to, ganyan, ganyan. So, sa maling kwento, marami siyang ganon, natulungan, din nailabas na. Yung iba, walang mauwian na pamilya, kinupkup na niya, ginawa niyang trabahador. Pero alam niyo yung nangyari, itong mga taong ito, hindi naman lahat, pero karamihan sa kanila, ninanakawan siya. Binibigyan mo na ng trabaho, pinapakain mo, nanakawang ka pa. Di ba? Pagsasamantalahan ka pa. Kaya minsan nabanggit niya, nag-uusap kami. Kasi gano'n naman yun mahilig manlibre para may kausap siya. Makain kami, sabi niya. Minsan nakakapagod din. Nalungkot ako. Di ba? Parang, oo nga naman. Sinusugal mo pati kaligtasan ng pamilya mo. Biruin mo, isang ex-convict patitirahin mo sa bahay. Diba? Hindi mo is-convict to Patitirahin mo sa bahay nyo, tapos susugal mo, di ba? Pati kaligtasan ng pamilya mo. Pero ganun ang ikaganti sa'yo. Minsan sabi niya, minsan nakakapagod din. Ewan ko, wala na akong update. Hindi na nga yata nagmi-ministry sa jail ministry. Kaya doon sa Laguna, may nakausap ako, ganun nga. Sinasama niya nga ako sa jail ministry. Sinasama nga nila ako. Sabi ko, hindi pa po siguro time, pero may pagkakataon. At yun nga, nakuwento ko din sa kanila. Naranasan ko din po yan. Kahit nung estudyante pa lang ako. At may kaibigan ako, yan, nakuwento ko nga. Sabi niya, totoo po yan. Sabi niya, marami din po kaming natulungan. Pero, ayan, yung iba, bumalik. Yung iba, pinagsamantalahan, may ninakawan. Yung anak ko nga, ninakawan sa bahay. Pinakain namin, pinatulog sa bahay. Biglang nawala. Nawala din yung mga gamit, cellphone, mga kung ano-ano. Ayaw talaga magbago. Kaya out of control mo na yun Di ba? You can do your best. Isugal mo, pati kalagtasan ng pamilya mo. Di ba? Imagine mo yun, patutulugin mo, hindi mo alam kung anong gagawin habang natutulog kayo. Pwedeng mang-hostage, di ba? Alam na yan kung ano-anong mga... Pero, wala Kaya sabi ko, ito yung... Kaya kanina, kagabi, binabasa ko, sabi ko, bilang isang tao. Kaya nga sabi ng Panginoon, the Lord is close to those who suffer disappointment. Nakakadisaya mo talaga. Po ba? Tayo nga, wala pang ganung ka-sakripisyong ginawa. Nadidismaya na agad tayo Kunting sakripisyo pa. Wala pa nga halos tayong sakripisyo. Pag nakita ka, yung response nila hindi maganda, di ba? Disappointed ka na agad. Ako, bagong labas ako sa Bible School, talagang mainit ako, nag-aapoy, di ba? Pag makita kong walang nangyayari parang disappoint na ako, sabi ko, napaka-immature ko naman, Lord. Umiiyak ako sa Lord. Ikaw nga noon, kung ano-anong sinasabi sa'yo.
Tapos ako, ganun lang nakita ko, parang nadi-disappoint na ako. But, kaya sabi niya, the Lord is close to those who have suffered disappointment. Malapit siya doon kasi naintindihan niya yun. At dadamayan niya tayo. Yun ang kagandahan doon. Di ba? Iba yung kaibigan mo na alam niya yung disappointment mo, pero alam niya lang. Iba yung alam niya, pero may magagawa siya. Magkaiba po yun. Kaya nga isang discouragement din sa atin, di ba? Kung minsan, may kaibigan kang disappointed o gusto mong tulungan, pero wala kang magawa eh. Di mo kayang, di ba, naranasan nyo ba yung ganong feeling? Gusto mo sana, kung pwede lang, di ba? Pero wala eh. You're limited talaga ang kakayanan. Pero sa Panginoon, ang maganda, hindi lang niya malapit, hindi lang siya nakikiramay sa'yo, kundi alam mo, may magagawa siya. Po ba? Yun ang pinagmaganda. Kaya salamat sa mga tao na nakikinig sa'yo, na nasa tabi mo. Umiiyak ka, nangihina ka, andyan lang sila, kahit wala namang sinasabi, okay lang yun. You feel mo lang na nandyan. Kaya may mga ganong tao. Si Ate Janet nga, kahit hindi naglalaba, okay lang na nandyan sa tabi ng naglalaba. Yun lang yung papel niya sa buhay, yung maging, diba, maging presence na andyan lang siya. Okay na yun. Halos bayaran siya, para lang, andyan lang, sa tabi. Wala namang ginagawa. To feel lang na meron kang kasama. Pero, iba po yung may kasama ka na, may kasama ka pang naglalaba. Ba? Kasama mong nagsasampay. Iba talaga yun. Hindi yung nandyan lang, diba? Tapos kakain din, pero wala namang ginagawa. Magkaiba po yun. Pero at least nandyan naman. Pero iba po yung alam niya yung pinagdadaanan niya mo, at the same time, alam mo may kaya siyang gawin. At si Jesus lang yun. Kaya nga sabi niya, malapit siya doon. Kaya nga, sabi niya, ang mga nahihirapan dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha. At magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Yan yung sinabi ko kanina. Ito yung pinaka, di ba, yung nakakapagod ng gumawa ng ganito. Mag-pray, matawag. Diba, ilang tao na to, may pagbabago pa ba to? May, diba, ilang taon ko nang pinapag-pray to. Kaya minsan, aminin natin sa hindi, umihinto tayo. Kahit sa paglilingkod natin sa Panginoon. Minsan hindi natin agad nakikita yung bunga kasi short-sighted tayo eh. Yung nakikita lang natin, yung ngayon. Hallelujah ako dyan. Pag uwi ko, gutom naman ako. Mapapala ako dyan. So ngayon lang yun. Yung nakikita natin. Yeah, minsan, sasamahan pa ng kasama mo sa bahay. O, pumunta ka na naman doon. Diba? Kung pumunta ka na doon, kumita ka pa. Diba? Wala na. Disappointed ka na nga talaga. Darating yung panahon, yun na. No wonder. Diba? Kaya nga sabi niya, magtiwala sa lumikha, sabi niya, at magpatuloy paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Ito yung driving force natin. Ito yung nag-refuel sa atin. Manghihina ka, sabihin mo, Lord, thank you, you are faithful to your promise. Yung promise na yun, hindi mo man agad makita ngayon, but He's faithful. Hindi siya, tapat siya sa kanyang pangako. Naniniwala po ba tayo doon? Ang Diyos ay tapat? Sabi pa nga, kahit hindi tayo tapat, siya na natiling tapat. Pero bilang isang tao, naintindihan ng Diyos. Minsan nadi-disappoint talaga tayo. Parang gusto nating tumigil. Gusto nating huminto kung ano man yung ginagawa nating mabuti. Yung nga sabi ni ang kaibigan ko, Pastor, sabi, nakakasawa ng tumulong. Nakakapagod ng tumulong. Sa atin nga, wala pa tayong tinulungan na gano'n, di ba? Nakakapagod na. ay sila pa.
Di ba? Nagbuwis ng maraming effort ng one, tapos kamukat-mukat mo, gaganunin ka pa. Meron pa nga siyang kwento yung sa mahilig kasi mag-jogging yun sa may Dolomite, ano ba yung tawag niyan? Sa may Biwok noon. Yan. May nakita siyang matanda. Humingi sa kanya ng pangalmusal, ganyan. So, may daling isuin to kasi mahabagin nga, mauwain. Kaya nga sabi niya, buti na lang, sabi niya, yung asawa ko, naintindihan niya ako, sinusuportahan niya ako. Kasi kung hindi, mag-aaway, baka araw-araw kami nag-aaway. Dahil masyadong, yun nga, matulungin, di ba? Talagang, nakita yung matanda, nakausap niya, sabi, ba't nandito pa kayo, ganyan-ganyan. Siyempre, aywan ko, kung drama din niya siguro lang, yun ano. Wala na akong anak, may anak ako, hindi naman ako inasikaso, ganyan, etc. Naawa siya. So, sige, sabi niya, punta ka na lang sa bahay. Gagawin mo, magtrabaho ka doon. Susweldohan pa kita. Ang ganun gagawin, maglilinis lang doon sa pagawaan. Kasi may negosyo siya. Yun gagawin. So, maling kwento, okay naman daw, yung mga araw, doon nagtiwala na siya. Ewan ko kung ilang buwan yun. Okay naman, naglilinis naman talaga, kahit di sinasabihan, maayos. Yung pala, naninilip. Ibig sabihin, nagmamanman sa paligid. Ay siya kasi mahilig yung belt, anong tawag doon? Yung dito nilalagay. Belt bag ba yun? Oh. Yung belt bag niya, doon niya nilalagay yung pera niya. Dilintar. Dilintar ba? Dilantar. Yun na yun. So, di niya nilalagay. So, nangyari, doon niya nilalagay yung mga pera niya. Isang araw daw, kasi hindi naman isang araw lang, madalas naman talaga doon, binibitin niya lang ganun yung pera niya. Doon, na yung belt bag, andun yung laman, andun yung pera. So, isang araw, naiwan daw niya, talagang doon naman talaga, iniiwan niya lang talaga doon. Kinukuha niya doon, kukuha ng ganyan. Nakita niya pala, doon kumukuha ng pera. Doon sa belt bag. So, binantayan niya na yung belt bag na yun. Nung nakita niya, sa nakasabit, patay. So, tinignan niya rin kung may laman, siyempre. 7,000 ang laman. 7,000 na. Pinag-interestan, kinuha, biglang nawala. Biglang nag-rapture. Saan na si tatay? Tatay tawag niya kasi matanda na nga eh. Saan na si tatay? Bakit hindi nagkwanto? Hindi nyo pinakain, ganyan-ganyan. Tinabihan pa daw yung mga kasama niya. Baka kung anong pinagalitan o whatever. Hindi namin alam. Ba't nawala? Yun na. Tapos, may bibilhin daw. Pinuntahan niya, tinignan niya yung belt bag niya, lagayan ng pera. Wala na. Nagtanong siya sa pamilya niya. Sabi niya, andyan lang kanina yun Wala. 7,000 lang. Pinagpalit doon sa tinangay. After ilang linggo yata yun, madalas nga siya nagja-jogging doon. Nag-jogging uli siya doon. Nakita niya doon. Sabi niya, pasalamat ka, pastor na ako. Sabi niya, kung hindi. Nakita niya doon uli. Nangihingi na naman. Doon na naman naman. Sabi ko, ano nakamdaman mo? Naku, sabi niya. Nag-jogging na lang ako para mawala yun. Tuloy na lang akong tumakbo. Sabi niya. Hindi na ako, pastor, matadyakan ko yun. Baka maihulog ko pa doon sa Manila Bay. Sabi ko, buti na lang. Sa akin, nasasabi niya kasi kaibigan ko naman siya. Kaya nasasabi niya kung ano yung matadyak ko yun. Ang laki pa namang tao. Isang suntok na. Wala na. Tulog. Sabi niya, hindi naman kalakihan naman. Lit-lit na nga. Kaya naawa ako. Sabi niya, payat-payat na nga. Gaganunin pa ako. Sabi, nakakapagod. Tumulong. Pero, sabi ni Pedro, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti. So, basta mabuti. So, hindi kailangan ganun. Pero, kailangan mabuti. Amen? Alam niyo pa, yan. Kaya nga, sabi niya, mga nahihirapan dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha. Minsan,
Baka kasi yung nahihirapan tayo, pero hindi naman yun yung will ni Lord. Will lang naman natin. Yeah. Okay? Meron pa ba? Ayan. Save those who are discouraged. Yan. Ito yung sinasabi natin kanina, na alam niya, yung pinagdadaanan natin, hindi lang alam, naintindihan niya. Iba po kasi yung alam mo lang, malungkot ka? Oo, kasi ganito, ganyan, ganyan. Okay lang yan. Lalo na kung hindi mo naman pinagdaanan, hindi mo yun maintindihan. Ako niyo yun? Kaya tayo kuminsan parang napaka-shallow yung one natin. Kasi hindi naman natin pinagdaanan yun. Pero kung pinagdaanan mo yun, diba, nabasted siya. Diba, lungkot-lungkot. Ano ka ba naman, daming babae dyan. Baka papakamatay ka dahil lang dyan. Diba, yun. Pero kung ikaw, diba, kung nakakanasan mo yun, maintindihan mo. Hindi mo siya husgahan, hindi mo siya, ano naman yun? Parang, kaya mo siyang intindihin. Kaya yun kasi ang pinagkaiba nun. Alam mo, kaysa naintindihan mo. Pero ito pa ang malupit. Hindi lang alam mo, hindi lang naintindihan ng Panginoon, may kaya siyang gawin na solusyon. Ikaw, naintindihan mo na, alam mo na, naintindihan mo na, pero pasensya ka na, pre. Wala talaga eh. Wala akong magagawa eh. Diba? Hanggang ganito lang kaya ko. O ito lang kaya kong ibigay. O ito lang kaya kong magawa. Pero, Panginoong Hesus, ang maganda doon, alam niya, may magagawa pa siya. Amen? Yan. Kaya nga sabi niya, He saved to those who are discouraged. Kaya niyang iligtas. Kaya niya tayong palayain. Kaya niya tayong paalisin sa bagay na yan. Anong pinagdadaanan natin. Kaya sabi kanina, malapit siya. So, naintindihan niya. At sunod, sabi niya, isi-save niya tayo. Kaya niya tayong iligtas. Amen? Kaya niya. Kaya sa Korinto, sabi doon, gumagawa siya ng daan. Nakanasan natin ng mga challenge, nakanasan na rin na yan ng iba. Pero hindi ibig sabihin, babaliwalain lang ni Jesus. Ano sabi niya? Gagawa siya ng daan. He make a way. Tagal-tagal na nakapaskil dyan noon yun. Naalala nyo ba yon? Tarpulin. Ang Diyos ay gumagawa ng daan. So ano ibig sabihin nun? Dahil may daan, so anong gagawin mo ngayon? Tutulugan mo ba? O dadaanan mo? Problema naman sa atin, andyan na yung daan, ang problema, ayaw pa nating daanan. Ba? Lakaran natin, daanan natin. Okay? Kaya sabi niya, we have had small trouble for a while now, but these troubles are helping us again eternal glory. That eternal glory is much greater than our trouble. Meron tayong paghihirap ngayon, sandali lang. Hindi natin alam kung gaano katagal yung sandali na yon. Pero for a while now. Now pa nga eh. Ngayon, sabi niya, for a while now, ngayon. Pero, itong trouble na ito ay magdadala sa atin, tutulong sa atin para dalhin tayo sa eternal glory. Hindi ko kayang ipaliwanag, why kailangan mong pagdaanan yan. But, wala eh, ganyan talaga. Di ba? Tao tayo. Di ba? Na kailangan pagdaanan mo yan na magdadala sa atin sa eternal glory. Yan sabi niya. Troubles are helping us gain eternal glory. Kaya yung trouble, hindi imbis na kasama, magpasalamat tayo. Bakit? Ito pala yung magtutulong sa atin para maabot natin, makamtan natin yung eternal glory. Kaya kung maalala nyo, sabi ko sa inyo, mas gustuhin ng Diyos yung kalagayan mo, sitwasyon mo na yan kung hindi ka lalayo sa Kanya. Ba, kaysa yung maging maayos naman kalagayan mo, lalayo ka naman sa Kanya. Kasi ang mas gusto niya, yung walang hanggan, nakapahingahan mo. Ha? Yung pagpahid niya ng luha, sabi niya, wala nang luha, wala nang gutom, wala nang sakit. Mas gusto niya pa yon kaysa yung 10 years
Wala kang sakit, pero wala ka naman sa Panginoon. Hindi ko sinasabi na kailangan tayong magkasakit. Whatever it is, ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan natin. Sakit man yan, problema, challenge, etc., sitwasyon sa buhay. Di ba? Pero, sabi niya, ito yung magdadala sa atin. Kaya, ako hindi ko talaga, aminin ko sa inyo, hindi ko kayang ipaliwanag yan sa inyo. And even me, hindi ko kayang maintindihan. Siguro, darating panahon, baka maintindihan ko na. Pero for now, hindi ko rin kaya. Sabi niya, but these troubles are helping us gain eternal glory. Diba? Kaya ayaw ko magpaka-plastic sa harap niyo. Sabi ko, hindi, kayang-kaya natin. Ganito yan, ganyan yan. Hindi ko 100% kayang ipaliwanag sa inyo. O sabihin. Pero, ayan talaga. Kaya let God be God. Diba? Ang saan tanong, bakit Lord, kailangan ko pang mag-suffer ng ganito para lang madala ako sa eternal glory? Why? Natanong niyo ba yon? Kaya kung tanungin mo din yan sa akin, sabihin ko sa iyo, God bless you. God loves you. And that eternal, kaya ito naman sabi niya, bakit? Kasi that eternal glory is much greater than our trouble. So, okay yung mag-alala. Yung trouble mo, kung malaki yan, greater than your trouble. Kaya kung maliit yung trouble mo, umasa ka, maliit lang yung glory din. Kasi tayo, baliktad eh. Diba? Gusto natin hindi mag-suffer, pero gusto natin pagdating doon sa pakinabangan, tayo gusto natin malaki. Diba? Pero, siya, greater than your trouble. So, ano yung trouble mo ngayon? Greater than. Mas malaki. Kaya kung malaki ang trouble mo ngayon, umasa ka, malaki ang trouble ay ang glory. Makakanasan natin. Kaya huwag kayong magtaka bakit yung mga tao na successful. Nakikita lang natin yung success nila. Pero hindi natin alam yung mga gabi, araw na umiiyak sila. Lumuluhod. Pero nakikita na lang natin ngayon yung, diba? Kasi ang swerte naman. Ang ganda naman. Pero hindi natin alam yung mga sakripisyo. Kailangan pigilin nila yung kanilang appetite. Diba? Kailangan kalabanin mo ang iyong antok. Sa Bible school nga kami noon, nakanasan ko yun. Akala ko hindi totoo eh. Sinubukan ko talaga. Para matapos ko lang yung thesis ko. Binabad ko yung paa ko doon sa planggana. May tubig na ako. Subukan ko nga to. Kasi ayoko na magkape eh. Kahit magkakape ako, antokin niya, pampaantok pa yung kape. Sobrang immune na yata yung, bis nagisingin ka, antokin ka na. Antokin ka pa eh. Kaya may nakapagsabi, sabi, yung paa mo, ilagay mo sa ako. Sinubukan ko. Oo nga no. Effective ba? Pero siyempre, katawan pa rin yan, bibigay pa rin. Aantokin ka pa rin. Hindi na effective ba? Pero may mga ganon. At gave us, sabi niya, greater than our trouble. Okay? At hindi lang yan. Sige, next. Meron pa ba? Yan, save to those who are discouraged. Yan. Isipin nyo ang mga tiniis ni Jesus sa paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. So, yun yung isang motivation natin. Kaya sabi ko sa inyo, ako, pag nadismaya ako, nanghihina pa, hindi ko kailangan na, of course, salamat sa mga magagaling na preacher, di ba? Mga magaganda na awit, etc. Pero, yung isipin mo lang kung ano yung pinagdaanan ni Jesus sa krus. Di ba? Kaya sabi niya, ito yung sabi ni Nang Juan, save us to those who discouraged. Niligtas niya tayo, sabi niya, isipin mo lang. Ano yung hirap na pinagdaanan mo ngayon? Sabi niya, isipin mo. Okay? Next. Yan.
Good people might have many problems, but the Lord will take them all. Yan. So, kahit mabuti kang tao, hindi ibig sabihin exempted ka sa problema. Marami kang problema. Sabi niya. Pero, pwede silang alisin o iligtas ng Diyos. Pero alam niyo, may purpose kasi yan. Yeah? Sabi niya, marami ang paghihirap ng mga matuwid, ngunit iniligtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. So, hindi porket mabuti ka, mabait, guarantee na wala na tayong problema. Mayroon pa rin. Sabi pa nga niya, marami. Pero, ililigtas tayo ng Panginoon. So, yun nga, sabi ko kanina, di ba? Ang dami nating problema ng matuwid. Gusto mong tumulong, di ba? Sasamantalahin ka. Di ba? Gumawa ka ng mabuti, may masasabing di maganda. Gumawa ka ng masama, mayroon ding masasabing di maganda. Yung iba, natutuwa din. Kaya sabi ng iba, gumawa ka na ng masama. Hindi, baliktad. Dapat gumawa ka lalo ng mabuti. Eh, ganun yung iba di ba? Magnanakaw ka. Hindi ka naman magnanakaw. Sige magnanakaw na lang ako. Na instead na lalo nating patunayan na mali siya sa kanyang sinasabi, sa kanyang baliktad Yan ang mundo. Diba? Sige, patunayan ko. Instead na patunayan mo na mali siya. Patunayan mong tama siya. Diba? Kaya si Jesus, hindi... Sabi ni Pilato sa kanya, nagtataka siya, bakit hindi mo ipagtanggol sa sarili mo? Dami na yung sinasabi, mga paratang sa'yo. Bakit hindi mo ipagtanggol sa sarili mo? Sabi ni Pilato sa kanya, sabi niya, ikaw ba ang ganito? Sinabi mo na. Grabe. Kahit din ako noon, pag ako si Pilato, bakit sinasabi, wala akong dapat patunayan? Kaya ikaw ba yung totoo? Ikaw ba ang anak? Ikaw ba ang king of the Jews? Sinabi mo na. Simpleng, pero grabe yung impact na salita. Yung iba, ang dami nang sinasabi, pero walang impact. Pero sa kanya, sinabi mo na. That's it. Pero ang lakas ng impact. Siguro, napaangat yung puwit ni Pilato sa kanyang upuan, sa kanyang trono. Daming sinasabi sa iyo. Pero hindi ko kailangan patunayan. Sinabi mo na. Atin, baliktad Ang dami yung sinasabi sa'yo na ganyan. Kasi ganyan sila, ganyan. Pero si Jesus, iba. Next. Kaya sabi niya, yan. Ang mga ginawa ng mga taong matuwid dito sa mundo ay gagantihan. Ginagantihan ng kabutihan. Gayon din sa makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos. Ganti sa kanila ay kaparusahan. Ngayon pa ba? Wala na? Yan. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas sa ating loob. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap. Para sa pamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos, ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Grabe, no? Sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Kristo, ganoon din karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob. Imagine mo, magsasuffer ka para lang sa iba. Diba? Parang si Jesus. Bakit siya namatay? Hindi naman namatay dahil makasalanan siya. Namatay siya dahil sa ating kasalanan. Kaya tayo, may mga panahon pala, diba? Na bakit pinagdadaanan mo to? Yan ang question. Lord, parang sinasabi, hindi ako deserving na makaranas nito. Pero alam niyo po pala, ang dahilan, gagamitin ka ng Diyos para magpalakas ng loob ng iba. Yun pala yun, grabe. Babalatan ka para tatalupang ka ng buhay para nang sa ganon yung iba. Pagdating ng panahon, gagamitin ka para mapalakas sila. Kaya minsan maganda yung mga testimony, di ba? Yan. Kaya kung magbigyan kayo ng pagkakataon, do your best na. Di ba? Yung sabihin mo na yung pinakamagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo.
Yung bagay, hindi yung kwento-kwento, hindi yung sama ng loob, hindi yung... Bakit? Kasi yung mga pinagdaanan mo, gagamitin yun ng Diyos sa pamamagitan mo. Diba? Hindi ikaw, sa pamamagitan mo para yung iba mapalakas. Kaya nga sabi ko kanina, madaling sabihin pag hindi mo naranasan. Pero pag ikaw mismo, naranasan mo yon, iba ang dating nun sa tao. Okay nyo yun? Madaling sabihin, ang sarap magkaroon ng aeroplano. Hindi kayo maniniwala sa akin kasi wala namang aeroplano. Diba? Papel siguro. Pero kung sabihin ko sa inyo, alam nyo, may nagtanong sa inyo, diba? Mahirap magkaroon ng, makaranas ng, o magkaroon ng dengue ang anak. Naranasan ko yun. Pwede kong sabihin sa iyo. Tama? Naalala ko nga lang yan kasi yung isang araw, yung isang araw, yung kaklase ni Yogi, na-dengue din pala. Pero alam niyo pong ginastos? Kaya nga sabi nung guard sa kanila, ikaw, may presyo ka na ha, sa kanya sa bata. Bakit? Alam mo ginastos? 80,000. Para lang mabuhay sa dengue. Kaya sabi ako, nagimbal ako, sabi ko, wow, thank you Lord. Sabi ko, hindi kami gumastos ng ganun para lang gumaling si Yoki. Di ba? Ay, tumakbo yung bata sa kata. Sabi niya ganyan. Huwag kang padalos-dalos yan. May presyo ka na. Kaya akala ko, anong presyo? Akala ko naman, may patong sa ulo. Yung pala, yung ginastos sa kanya para mabuhay. 80 ba o 60? Sama sa ganon, 80 to 60,000 daw. Nagka-dengue siya. Kailangan nilang gumastos ng ganon. Di ba? It's a miracle. Yeah, that's favor of Lord. Kaya, eto, yung sabi niya, na minsan dumaranas tayo ng mga ganon para palakasin. Gamitin ng Diyos. Grabe, no? Ipipreserve ka lang para tapos nakaka-encounter mo yung isang tao, parang hindi pa deserving na palakasin mo, pero kailangan mong palakasin. Pagdaanan ko pala itong mga dilubyo na to para kausapin ko lang itong isang tao na to para ma-recover o maka-recover. Yeah. Para lang masabihan ko. Pero huwag natin kalimutan ang isang kaluluwa mahalaga sa harapan ng Panginoon. Amen? Ano ba ang kahalagaan ng isang kaluluwa? Higit pa sa halaga ng mundo. Hindi kayang bayaran ni kahit ng pinakamayamang tao sa mundo. Pag namatay ang kaluluwa, ang tao ngayon, di ba? Pinipresyon na 10,000. Mahal na yun, 120,000. May nasagasaan Sabi, magkano binayad? Enariglo, 120. Ba, medyo mahal-mahal pa yan Iba nga, 5,000 lang. Hindi, kasi may trabaho daw. Ganun, okay. Yung 100,000, kahit pa, di ba? Ay kung mabuhay pa yan ng 10 taon, 100,000, kaya niyang kitain yun. Anyway. So, ganyan. Then, next. Naalala ko din to wala na? Yeah. Kaya naalala ko din to kwento ni Johnny. Kasi, gagraduate sana sila, di ba? Naghanda ng lahat, tapos biglang hindi natuloy. Proud na proud pa naman siya noon, sabi niya. Gusto ko, andun ka, pastor, sabi ko. Gusto kong maliban sa magulang ko, magmamarcha ako, nakikita kita doon sa audience. Sabi ko, wow. Pinaganda niya talaga. Mga halos 1 buwan pa yata, sinabihan na niya ako para daw mapaghandaan ko din. Tapos yung mga magulang nila, maging siya, dito na rin. Tapos nung araw na yon ng graduation, ngayon, kinabukasan, bago sila magmarcha, biglang walang nangyaring graduation. Yung iba galing pa ng Mindanao, galing ng Baguio, yung mga magulang. Excited yung mga magulang. Kaya sabi ko, kamusta na yung kan? Tumawag si Johnny, halos mangyak-ngyak. Sabi niya, pastor, wala ako kaming graduation. Ganito ang nangyari. Kwento ko na lang sa'yo pag nakita tayo. Sabi niya. Pero naintindihan ko, parang nangyari, naging biktima sila.
ng mga gantihan ng kanilang mga... Kaya sabi sa kanya, alam mo, sabi ko, ito yung panahon na sinasabi ng Bible, ay, wala na. Sinasabi ng verse, yan. Kaya nga kinote ko yung verse sa kanya na yan. Sabi ko niyan, God comfort us. Inihahanda ka ng Lord. Ibig sabihin, may paggagamitin ng Diyos sa'yo. Hindi ko alam kung kailan, paano, at sino. Pero I am sure. Out of control natin yan. Yung iba nga daw, mag-NPA na tayo. Mag-abusayap na tayo. O ano-ano yung mga sinasabi ng ibang mga kaklase niya. Dahil, damay-damay na. Lalo na yung mga magulang nila. Diba? Galing pa ng ibang lugar. Tapos biglang, in-announce, walang marchang magaganap. Walang graduation na magaganap. So, ayan na. Biglang kagulo. Kaya, ayan, sabi ko, God comfort, siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng paghihirap para sa pamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Hindi mo pwedeng ibigay yung wala sa'yo. Tama? Ibig sabihin, yung palakas, yung pinagpapalakas ng loob sa'yo ng Diyos, hindi mo pwedeng ibigay sa iba. Pwede lang siguro sabihin mo, pero iba yung nararamdaman nila. Kaya naman, di ba? Tama naman. Iba yung, mabulataw lang, madaldal lang. Yung pinapakinggan mo, wala lang. Di ba? Parang batingaw lang, ingay lang. Pero iba yung nagsasalita na may pinaghuhugutan. May tumatama. Di ba? May dating sa'yo. Iba yung pinapakinggan mo na parang giingay lang siya. Daldal lang ng daldal. Kaiba yun. Kaya, paano ka palalakasin kung hindi ka nang hina? Diba? At paano ka makakapagpalakas kung wala kang makikita na manghihina? At paano mo maibibigay yung lakas na yun kung hindi mo natanggap? Okay niya yun? Ang pinagdaanan ko. Kaya yung iba, kagaya ni Vince, yung nag-transplant na lalaki, kung kilala niyo yun, si Vince Santiago. Ayan. Ang ministry niya, freedom, about freedom. Yun. So pumupunta sila sa mga lesbian, mga LGBT, sa mga bayaring babae. Diba? Yung ganun ministry nila. Bakit kasi doon siya nanggaling? Kasi transplant, gender. Ano ba tawag doon? Transgender. Diba? Kaya madaling sabihin. Diba? Kaya siya, nung hindi na siya nagtitake ng gamot, yung para hindi, lumalabas na yung mga side effect daw sa balat niya, sa kanya. Sabi niya, tanggap ko naman to kasi ito talaga ang realidad. Kung kailan ako matay, alam ko maaga, tanggap ko naman Kaya humaba pa naman yung buhay niya. But anyway, yun yung ministry nila. Yan yung ministry niya. Kaya kapag nagsalita yan sa harap ng mga, di ba, naging katulad niya noon, may dating yan. Sa mga babaeng bayaran, kasi ganun siya, no? Nakuha niyo yun? Kung saan ka hinugot ng Lord, doon kanya gagamitin. Ano yung mga pinagdaanan mo, doon kanya gagamitin. Kaya handa ka ba? That's how deal. Ganyan tayo kinakatagpo ng Diyos. Ganyan tayo inihahanda ng Diyos. Di lang para sa'yo, para din sa iba. Amen? Minsan nga lang, medyo mahirap isipin. Diba? Lord, kailangan ko ba pagdaanan ito para naman, diba, mapunta ako dito o kausapin ko to. Pero yun talaga God. Ganyan tayo dinidil ni Lord. Amen? Handa ho ba kayo dyan? Ayaw niyo yata. Ayaw niyo bang maranasan yan? Ayaw handa ka? Maghanda ka. Maghanda ka. Ganun lang yon. Kaya nga, ayan, pinalalakas niya yung ating loob para makapagpalakas din tayo. Sa Tagalog kasi niya, sa iba yan, sabi niya, He comfort us. Kaya sabi din ni Ikwan noon, oo nga siguro, pastor Sabi niya, kasi, grabe. Ang laki yung expectation, tapos biglang nawala, o ganito, ganyan. Kaya, hindi ko sinasabing okay lang yan, pero, I need to comfort. Kaya napahinuhod din siya. Pero sabi niya, yung mga kasama ko nga, sinasabihan ko sabi niya, nagwawala
Ang iba gusto, barilin na lang. O ano-ano. Laking panghihinayang. Pero, ayun. Makita niyo naman, ginagamit siya ng Lord. Sa uniform, ministry, mga ganyan, mga pulis, mga kung ano-ano. Anyway, so, ikaw din, pag dinagdaanan mo yan, meaning, hindi lang yan dahil, kunin ko nga to, ganituhin ko nga. Yeah. Yung para bang napagtripan ka lang ng Lord. Di ba? Yung mga ganon. Hindi yung ganon yun. Di ba? God has a purpose. Hinahanda tayo. Hinahanda ka. Malaking biyaya, malaking gawain marahil, o ano pa man yung paggagamit. O kaya mayroong isang kaluluwa na isang araw, makakatagpo mo siya. O encounter mo siya at masasabi mo yung bagay na yon. Paano ka kinatagpo ng Diyos. Amen? So, prepare, at yan ang dahilan bakit dinidil tayo ni Lord. Okay? Yuko po tayong lahat. Panginoon, salamat po Diyos sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin, sa aming buhay, sa aming kalakasan. Thank you Lord for comforting us. Salamat sa pagtulong niyo, pagpapalakas sa amin kung kami nanghihina. Lalo na kung kami lumalapit sa inyo. Salamat po dahil alam mo lahat ng mga pinagdadaanan namin at pagdadaanan pa po namin. Lord, hindi pa nangyayari sa buhay namin. Alam mo na kung anong mangyayari. Kaya Lord, ihanda mo po kami, O Diyos. Tulungan mo po kami. And give us wisdom, Lord, kung kailangan namin ng karunungan para maintindihan ang lahat ng ito. Alam po namin, Panginoon, dahil sa limitadong isip at kakayanan mayroon po namin, hindi namin kayang intindihin lahat ng puzzle ng buhay, lahat ng challenge, lahat ng bagay, Panginoon, na nangyari sa buhay. Kaya salamat po, Panginoon. Nariyan ka, malapit, sinlapit lang ng aming dasal. Salamat po, Diyos. Dahil alam namin na may Diyos na pwede naming lapitan, nakakaintindi sa amin. At higit sa lahat, may magagawa sa sitwasyon na mayroon po kami. Dahil diyan, nais ka naming patuloy na papurihan at paglilingkuran habang kami nabubuhay. Salamat po sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa inyong attention, pakikinig, and I hope na may natutunan tayo.